Okay. May nag-message sa akin, isang puting hito. Oh, ngayon, sige, ano nyo to, i-deny nyo to, mga anes, mga ensaymada, and kuting, and jahas, and babasahin ko yung message. Bago ko basahin, ito muna. Ito muna kay Kuya J. Kasi connected, naloka ako, what a coincidence. Isa to sa mga niready kong topics ngayon. I have like 6, hindi ko naman nauubos, basta lang ako ready ng ready. Itong ibang mga vloggers, hirap na hirap mag-topic sa bawat araw kasi meron daw mga dead news day or something, whatever. Meron daw mga araw talaga na wala talagang ganap, walang balita. No? Ay, hindi lang kayo magaling mag-research, ginoo ko. So itong post ni Kuya J. Sonza, isa sa mga niready ko for today. Resignation sa gabinete. Totoo bang aalis na rin si Gibo? Hindi ko na madidiscuss yung apat at nagmamadali. Baka ma-traffic ako. Kailangan nasa frontline. Alam niyo na, mamaya. No? So ngangal ako doon. No? Talaga pagsisiksikan ko ang aking sarili para masabon-sabon ko ang mga ensaymada. Huwag kayong ano dyan. Sige. Resignation sa gabinete. Totoo bang aalis na rin si Gibo? Sasagutin ng ating puting hito. Bakit puting hito? Bakit hito? Kasi puting si Miss Marlica, wala akong maisip eh. No? Hindi ako magtataka kung masusundan ang resignation ni Press Secretary Cheloy Garafil, yung handler ng mga ensaymada. Connected, di ba? Ngayon pa lang maugong ang usap-usapan na bibigay na si Defense Secretary Gibo Teodoro. At umaalimbukay ang higing na bibitiw na rin ang karamihan sa mga cabinet secretary ni Gerd. Siguro ito yung tinatawag na Duterte effect, mga ate at kuya. No? Kung si Pangulong Duterte noon ay he made us proud, he made us feel proud of being Filipinos, and we will discuss that sa mga susunod nating vlog. Na proud tayong Pilipino tayo noon kasi hodang palamura ang ating presidente. 'Di ba? Kasi nagsasucceed siya sa war on drugs, nagtatabaan yung mga addicts sa lugar natin eh. May build. Nasaan ang build better more ng kuting na ito? Nasaan yung sinasabi niyang continuity, pagpapatuloy sa mga Tatay Digong? Ha? Gusto niya mangyari, walang mamatay sa campaign against illegal drugs. Tuwan-tuwa ang mga pusher. Hindi mapanganib ang buhay nila ngayon. Ay noon, kakaba-kaba silang lahat. Even the addicts, kaya nga kanya-kanyang suko noon, di ba? Nagbagong buhay ang mga kabarangay natin. Duterte effect in the sense na si VP Sara nag-resign as DepEd Secretary. Sinundan na ni Chelo at may susunod pa daw. Sige po, gaano to katotoo? Ngayon, sasagutin niya ng ating puting hito. Nakaka-message lang sa akin at nanonood ngayon. Hello, puting hito. Habang nanonood. Biro mo yun, i-ready ko yung topic na to. Tapos, di ba, may nalaman siya na ganap. Babasahin ko sa inyo ang message. Sagot din ito sa tanong ni Kuya Jason sa kanina kung totoo bang aalis na rin si Gibo. You have to take note na si Gibo Teodoro, si VP Sara ang sinuportahan yan. Badi-badi sila ni VP Sara. And there's a possibility na mag-resign ito para manumbalik kasi masisira karir niya eh. Naging parang in a way naging traitor si Gibo kay VP Sara. And siguro kung gusto pa niyang maridim ang sarili niya, magbabalik loob siya sa pagsuporta sa mga Duterte. Lalo na kay VP Sara. Lagi siya nagpapapicture nun eh. Dumadayo yan sa Davao, di ba? Para makipag-usap kay VP Sara or something. Okay, let's read. Para hindi kayo mabitin. I-blind item mo, prinsesang maalindog. Nakalagay talaga dito, prinsesang maalindog. Huwag kayong ano dyan. Sorry. May info na mga staff ni Defense Secretary Gibo Teodoro nagliligpit na ng mga gamit sa office. Office of the DND Secretary siguro. Nagliligpit na raw sila. Nanonood ngayon ng puting hito, nag-message sa atin. Magre-resign na din si Gibo anytime this week. Ay!
Sorry na, puting hito. Sorry na. Napangalanan ko eh. Ay, hindi napangalanan naman ni ano oh. Napangalanan naman na ni Kuya Jason sa. Oh. Wag ko daw munang pangalanan kung sino yung napangalanan ko na. Sorry na. Ngayon ko, on the spot ko binabasa eh. Yan ang problema sa live. Okay. Katatawag lang sa akin. Wow, ang taray natin puting hito, malakas. Siguro alam ng mga nasa gobyerno na itong ating source ay kritiko na rin ng Marcos administration. Kaya pinifeed siya ng info. Okay? Nanonood ako ng live mo. Ang ganda-ganda mo talaga. Ang liit ng bewang mo. Huwag kayong ano dyan. Mag-like kayo dyan. Hi! Okay. Perfect timing to go to EDSA, mga nasa liwasan, para ma-pressure si lolo nyo, sige po, from Camp Aguinaldo to come out and join the PP3. Kung nasa Camp Aguinaldo ngayon, Defense Secretary, sige po, kung nasa Camp Aguinaldo ka ngayon, Gibo, at sumugod ang mga taga-liwasan sa EDSA, perfect timing nga naman. Lumabas si Gibo from Camp Aguinaldo at sumali ka na rin sa PP3. Ang tanong mga ate at kuya, nag-resign ba to o sinipa? Maybe I'll play you the video of Taning. Sandali ha, pakinggan nyo si Taning. Kasi may pattern eh. Yung mga nagsisipag-resign, feeling ko sinipa. Ang bukod tanging naniniwala akong nag-resign ay si VP Sara lang. The rest, I don't think na nag-resign. Feeling ko pinagkaisahan. Would you agree with me? Kasi may pattern eh. Ang kwento sa amin noon ng puting ahas mga ate at kuya, kapag ikaw ay, nasa ka na Taning? Ayun, nakita ko si Taning. Kasi alam nyo, yung... Mamaya ka magsalita, Taning. Mamaya ka magsalita. Ito best friend to ni Miss Pebbles. Shout out Miss Pebbles. Siguro dapat ina-upload ko itong mga video ko sa Facebook, no? Kasi taga YouTube lang ang nakakapanood eh. Kapag may oras ako, upload ko na rin sa Facebook. Sayang yung napakaraming tao sa ano eh, sa Facebook, right? Puro post lang at saka live ko lang sa liwasan ang napapanood sa Facebook. So siguro itong mga videos natin, after kung mai-upload sa YouTube, upload ko na rin sa Facebook para mapanood naman ng mga netizens na nasa FB. May pattern kasi mga ate at kuya. Ang kwento sa amin ng puting ahas, bago natin i-play ang video ni Taning, na pumayat na simula nang sinuportahan si Kuting, baka nangayayat siya no sa konsumisyon. Charot. Pumayat na ba si Taning, mga ate at kuya? Payat na ba siya? Skinny na ba si Taning? Ha? Ba't parang naging ensaymada na rin siya? Monay na si Taning. Ano? Kata-kata talaga si Taning, mga ate at kuya. Ang sabi sa amin ng puting ahas, ng mga insider dyan sa Kuting administration, may pattern daw yan. Kapag again po ang sabi ng puting ahas, puting hito rather, mismong staff ni Gibo Teodoro ang nagsabi sa kanya. Nagliligpit na ang staff ni Gibo ngayon. Can you confirm or deny this, Gibo? Ano, utusan mo ang staff mo na ibalik ang mga gamit mo. Ano sabihin mo, fake news sa mga vloggers. Sige. Kuting, ano tong, di ba? Nagpi-fail baga si Gibo sa utos? Kasi although gustong-gusto ni Gibo na makipaggera sa China, hindi mangyari-yari. At subukan nyo lang na isabak sa giyera ang Pilipinas na to, bababa lalo ang tao dyan sa EDSA. Hindi kami papayag na magkakandamatay kami, liliparan tayo ng Chinese missiles dito. Hindi. Subukan nyo talagang isabak sa giyera ang Pilipinas. Babaha ang tao dyan, ako na nagsasabi sa inyo. Okay? Nag-ano lang mga kuya, nag-aantay lang yung ibang grupo. Nag-aantay lang. Dadagsa yan. Yung mga Duterte supporters, nag-aantay yan, nag-aabang lang. Gugulatin sila dyan. Sige, try nyo. So siguro si Gibo, hindi rin niya magawang isabak sa giyera ang Pilipinas. Palpak siya. Ngayon, wala siyang kwenta. Baka sakaling pag pinaltan siya, yung susunod na Defense Secretary,
ay mas agresibo sa kanya, just like Nick Torre na itong si Diwata Torre na agresibo, ganyan siguro ang kailangan ng puting administration. Sabi po ng puting ahas sa amin, the moment na hinire ka or inappoint ka ng puting administration, kasama sa isa-submit mong papel, can you deny or confirm this, Ma'am Shi? Kasama sa sinubmit mong papers for your appointment ay ang resignation letter mo rin na walang petsa. Sino ang magsa-stamp ng petsa doon? Si Ahas. Meron kang resignation letter na walang date. Okay, halimbawa si Attorney Trixie noon, nag-submit ng kanyang papers para ma-appoint as press secretary. Kasama sa mga appointment papers niya, nakalagay din doon yung resignation letters na walang petsa. Kaya kapag hindi ka nagustuhan ni Ahas, isa-stamp niya yung date doon, resign. Hindi nga naman pangit pakinggan na ikaw ay sinipa, na ikay walang kwenta kay kuting administration, nag-resign ka for health reasons and whatnot. Hindi kaya ganyan ng kay Gibo? Wala na siyang kwenta? And then sisipain siya pero para hindi pangit tingnan ang administrasyon ni kuting na naninipa ng mga taong hindi nila wala silang na hindi makadeliver, palalabasin na nag-resign. Let's listen to Taning, mga ate at kuya. Kasi alam nyo, yung ugali ni BBM, I am not speaking on behalf of the first family. Very Briton. Pero, ang ugali kasi ni BBM, Briton yan. Gusto niyan lagi graceful exit. Graceful exit. Graceful exit. So, ibig sabihin nun, pagka halimbawa, sisibakin mo isang tao, mas gugustuhin na lang niya, napalitaw na nag-resign ka na lang, kaysa yung sibakin ka. Dahil hindi nga confrontational yung ugali ni BBM. Mabait na masyado. So given that, na maraming ang nag-resign na sobrang aga, binigyan na kayo ng graceful exit. Yung mga nag-resign na yan, binigyan na kayo ng graceful exit. Galing mismo sa bibig ng number 1 vlogger at Monay vlogger. Mas malaki ang mukha niya sa Ensaymada eh. Monay siguro yan. Monay vlogger. Isa ring Ensaymada. Ang mga tinatawag na vloggers na Ensaymada, mga ate at kuya, not necessarily itong Team Tubol or very, very very VIP, kung ano man ang tunog ng kanilang grupong yun. Team Tubol, ano pa ba yung mga yun? Yung Marcos social media, Marcos social media, masama yung, masama vloggers? Marcos Social Media Alliance ba yun? Merong team masama eh. Kaya masasamang vlogger yung mga Ensaymada. Iba-ibang grupo yan na pag pinagsama mo ang tawag sa kanila Ensaymada vloggers kasi tagapagtanggol sila ng presidente. Kapag pinagtatanggol mo si Kuting, si Ahas at si Tamba, ang tawag sa'yo Ensaymada. Ito ang number 1. Iyang si Taning ang number 1 nilang vlogger. Number 1 na Ensaymada vlogger pero ang laki ng mukha. So Monay vlogger si Taning. Galing mismo sa bibig ng number 1 nilang supporter. Graceful exit. Imbes na ikaw ay para palabasin na, di ba? Hindi nga daw confrontational, para palabasin, para hindi pangiting na sinipa ka, mag-resign ka na lang. So, totoo kaya ang sinabi sa amin ng mga puting ahas na the moment na na-appoint ka, kasama doon ang resignation papers mo, wala lang petsa? Base sa sinasabi ni Taning, mukhang totoo eh. What do you think, mga ate at kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.